kabulukan ni... Apo. Ma'am, siguro una po sa lahat, ano po ang reaksyon ninyo doon sa press con ni VP Sara kahapon? Parang hindi naman po siya nababother na in-impeach po siya ng Kamara. Well, it's up to the Vice President how she appreciates or how she takes the impeachment process, no? In as far as we are concerned, we are focused on our job as prosecutors to represent. Alam niyo si Congresswoman Jinky Luistro, mga kababayan, napansin niyo ba yung ngiti niya? Siyempre hindi siya nagsalita ng hindi maganda kasi very professional yung taong ito, 'di ba? Mga ka-GP Natics, mapapansin mo, unlike dun sa kabilang partido or sa kabilang side, alam niyo naman puro paninira. Dito simpleng ngiti lang. Maintindihan mo na kung ano ang ibig sabihin ng tao. Pero since si Congresswoman ay very professional, so she answered it professionally. The House of Representatives, and we have started our initial preparation already. Opo. And ma'am, in case lang po na maging part po ng defense team ni VP Sara, yung kanyang tatay na si former President Rodrigo Duterte, are you ready na makipag-harapan kay dating Pangulo? Sa workplace, Po, may mga kababayan, grabe naman yan, madalas na sagad. Ma'am Gina 31, shout out. Alam mo si former President, nagkaroon na kami ng encounter during the Quadcom hearing, Yes, no? As a matter of fact, mas appreciated ko siya compare sa ibang resource persons. Kasi the former president is very generous in giving information, unlike other resource persons during the time. So I am looking forward that if the former president will be on board as part of the defense team, we will have a more meaningful trial kasama ang ating pong dating presidente. So, Mga kababayan, biruin nyo, gusto niyang makaharap itong dating presidente na si Digong. Kasi nga naman, sa totoo lang, si Digong, napansin naman natin noon, di ba? Napaka-generous niya. Saan generous? Sa mga sagot, mga kababayan. Talagang hindi ka na mahihirapan eh. Sa kanya na lumalabas ngayon, lahat ng mga kabulukan nila. Siya na ang nagsasabi. Di ba? Doon kay Riza Ontiveros, isa lang yung tanong dun sa kanya eh. Di ba? Kaso, pinagtuturo niya lahat yung commander-in-chief niya doon. Ayan, lahat yan, mga commander-in-chief ko yan. Sila yung mga double death squad commander ko yan sila. Lalo na ito, yung senador na to, si Bato de la Rosa, isa rin yan sa double death squad ko. Oh, di ba? Isa lang yung tanong dun sa kanya. Pero, lahat sila, pinagtuturo niya, yung mga generals niya. O, di ba? Ganyan, ka-generous. Kaya nalalaman tuloy yung mga sikreto, di ba? Tama lang, isali niyo dyan si Digong yung detaye para masaya. Pero yung mga kaalyado, ang banggit mga kababayan, wala. Ano lang yan? Figure of speech. Yan si mapagbiro lang yan. Puro ganon ang sinasabi nila. Pero mga kababayan, pag usapang professional, di ba alam mo naman sa sarili natin na yung mga sinasabi ni Digong, yun ay mga totoo. Dinadaan niya lang minsan sa biro, pero yun na yung pag-amin eh. Diba pag alam niya naku-corner na siya, mga ka-GP Natics, ang gagawin niya, magbibiro. Biglang babanat. Pero, biruin nyo syempre isang lawyer of law, diba itong si Congresswoman Jinky Luistro, mga professor, mga kababayan, professor of the law. Tapos itong si Digong, isang magaling din daw, sabi nila dati, magaling na prosecutor lawyer. Magaling ba talaga? Well, sabi niya, dahil sabi nga ni Digong, pinagmamalaki niya, siya daw po ay magaling magtanim ng ebidensya. Magaling daw din maghabi-habi ng mga intriga. So, paano ngayon yan, mga kababayan?
Okay, meron na tayong intrigera number 4. Di ba? Kung si Marites ay si Harry Roque, number 3. Ngayon, ang ating Marites na number 4 ay si Digonyong Dotae. Magaling maghabi ng intriga. Yan ang ating pang-apat na magaling maghabi-habi ng mga kwentong kutsero na hindi naman totoo. 'Di ba? Katulad ng ginawa niyang paghahabi ng intriga laban kay Leila de Lima, na pati yung kanyang driver, bodyguard ay ginawa niya ng intriga. Na lahat tayo nabudol, lahat ng Pilipino naniwala. Kasi nga, kwento ng isang intrigerong presidente. Hindi natin akalain na meron pala tayong intrigerong presidente. Yun ay ang number 4. Si Digonyong Dotae. Si Digonyong Dotae ang number 4 na intrigerong palakang Parites number 4. O ibig bang sabihin dito ni Congresswoman Luistro, gusto ko si Digong makaharap. Gusto kong ilampaso ito mga to. Di ba hindi man niya sinasabi personal o hindi man niya sinasabi directly na gusto niyang may mapatunayan. Tingin ko wala nang mapapatunayan kay Congresswoman Luistro. Hindi na kailangan. Di ba? Mas magaling talaga siya sa mag-amang Duterte. Pero mga kababayan, talagang masasabi ko po na yung trial na yan, pag nandyan si Digong, talagang kaabang-abang yan. Dahil mapapahiya at mapapahiya yung mga Duterte na to kung sino talaga ang tunay na abogado. Diba? Kesa doon sa mga abogado. Oh. Better, ma'am, na nandun siya, na part siya ng defense? Ma'am Eva Narita. For me, that's okay. But of course, it is all up to the Vice President if she would like to have the former President become part of the defense team. Opo. And sabi rin, ma'am, ni VP Sara kahapon, ay dahil pwede naman daw, hindi siya a-attend. Dahil lalo na baka daw ma-intimidate daw po. I'm guessing kayo, ang mga prosecutors. So, ano pong masasabi niyo doon? And will you... Kababayan, ano yun? Ang yabang pa rin ni Sara Duterte. Hindi raw siya attend kasi baka ma-intimidate daw etong mga prosecutor. Wow! Ang galing ha! Palusot na naman yan. Diba? Oh, paharapin lang niya yung mga abogado niya. Hindi. She must be there. Pumunta siya para nang sa ganun makita natin yung reaction niya. Hindi yung iaasa niya lahat sa mga abogado niya. Abogado din naman siya, di ba? Oh. You compel her to attend po? It is my humble submission that she's supposed to attend. Just like any impeachment processes that we have witnessed already in the Senate, di ba? The way I see it, the presence of the respondent or the Vice President is necessary during the impeachment trial. How are you preparing, ma'am? You said you're already preparing for the trial. Well, meron na po tayong mga initial discussions about the 7 articles of impeachment, exchanges of ideas about how we're going to present our evidence, discussions on the most solid article of impeachment compared to the less solid, things like that. And we have discussed also the need to have technical staff to assist us in the prosecution process, and even some volunteer lawyers who wish to join the team for the purpose of this prosecution, ma'am. So initial meeting pa lang, no? We had our initial meeting, but certainly marami pa po itong kasunod na pagpupulong in preparation for the prosecution. Po, ma'am, may debate nga ngayon, di ba, na parang may ibang nagsasabi na dapat simulan na agad ng Senado yung impeachment trial. May iba namang nagsasabi na dapat after na ng eleksyon. At meron silang pinagdedebatehan na term doon sa batas, yung forthwith. Forthwith. Ano ba dapat? Different daw yun from immediate. Ano ba po ba ang pagkakaintindi po ng natin doon sa batas na yun na pagdating po dito sa impeachment trial? Pag may bigating Mang Inasal Family Fiesta, Tama po yan ha. Malaking question yan. Pinagtatalunan yung immediate at yung forthwith. Appreciation dyan
ay that terminology or the wordings of the constitutional provision should be interpreted in a way of distinguishing the main responsibility of Senate compared with the other responsibilities of Senate, no? Pag sinabi kong other, pwede mo i-consider dito yung impeachment process, which is not part of the legislative job of the Senate, no? So, from our appreciation, ang impeachment process is different from legislative process, in which case, kahit hindi on session ang Senate, they can immediately convene as an impeachment court, no? So, yung sinasabing forthwith, doon sa constitutional provision, it has to be interpreted in line with how you distinguish impeachment process with legislative process. Kapag po legislative, dapat talaga on session ang Senate. Pero if it is not a legislative... Yun, mga kababayan, yun yung sinasawag nila. 'Di ba yung forthwith, dapat yung sinasabi nila is ongoing, may session. So paano May ginasabi kasi si Chis Escudero na dapat daw yung impeachment na yan, naipasa na yan, bago mag-adjourn. Dapat daw yung impeachment na yan, naipasa na yan nang meron silang Senate session. Ngayon, dahil wala na daw Senate session, nag-adjourn na sila, kumbaga, nahuli na yung impeachment na yan para sa 19th Congress. So, lumalabas para yan, nakalaan yan para sa 20th Congress. Kasi hindi na nga daw nila yan asikasuhin. Pero dito, sa sinasabi ni Kong Luistro, labas naman daw yung impeachment sa legislative session o legislative na katungkulan ng mga Senado. So, kahit na hindi yun ipasa nang meron silang session, effective pa rin yun. Kasi labas na yun sa legislative na trabaho nila. Diba? O ito, pakinggan natin si JP. yan, 'di ba? Dahil nga ang Pangulo, mga kababayan, binanggit din to ng mga ibang analyst na sinasabi dito, kapag halimbawa dahil mayroong mga batas na ongoing na tinatalakay, mga ka-GPnatics, ang mga kongreso na hindi pa natapos, so pwedeng magpatawas ng special session ng Pangulo. Not particularly with the impeachment. Tapos since sila ay pinatawag, nagkaroon sila ng special. Ang sinabi na naman dyan ni Chis Escudero, pag nagpatawag daw ng special session si PBBM, dapat daw naka-align doon sa batas. Halimbawa daw, example, yung batas daw sa budget, kung pwede bang i-restore, kung ano yung hindi pwede i-restore. Tapos, saka na lang siguro isa-side kick yung sa impeachment. Yun naman ang sinabi ni Chis Escudero. Parang ang labo eh. Parang dito naman sa sinasabi ni Kong Luistro, kahit naman daw tapos na yung Senate session ng mga Senado, pasok pa rin daw sana yung impeachment eh. Kasi labas naman yun sa kanilang legislative power o legislative work. Tignan natin, balikan natin ha. O, yung sabi ni Kong Luistro dito. Constitutional provision should be interpreted in a way of distinguishing the main responsibility of Senate compared with the other responsibilities of Senate, no? Pag sinabi kong other, pwede mo i-consider dito yung impeachment process, which is not part. Oh, 'di ba merong main responsibility yung Senate. So yun yung everyday session ng Senate. 'Di ba? Yun yung pinaka-araw-araw nilang responsibility, yung legislative responsibility. Tapos merong other responsibility. Yun doon pumapasok sa other responsibility yung impeachment. O eto, pakinggan pa natin. The legislative job of the Senate, no? So from our appreciation, ang impeachment process is different from legislative process, in which case kahit hindi on session ang Senate, they can immediately convene as an impeachment court, no? So yung sinasabi, oh, 'di ba, kahit hindi on session yung Senate, they can immediately convince. O, 'di ba? Pwede silang maging Supreme Court ng impeachment. They can easily convince to become a court of the impeachment.
Oh, pwede sila kahit na hindi on session. So kabaliktaran na sinasabi ni Chis Escudero na kailangan daw naka-on session sila para magawa nila yung impeachment. Eh hindi nga part ng legislative session o legislative work ng Senado yung impeachment, kundi nakapasok yun sa other responsibility. O, yung other responsibility na yun, nakapasok doon yung impeachment. So, ibig sabihin, kahit hindi sila on session, pwede nilang gampanan na maging korte ang impeachment. Kasi yun ay nakapasok sa kanilang other responsibility. So, nakahiwala yun doon sa kanilang legislative work na kailangan laging naka-on session sila. So, yung nakalagay doon sa legislative work nila, yun yung nakalagay dapat yun yung kanilang on session. Basta may kinalaman sa kanilang legislative work. Pero kung hindi naman may kinalaman o wala ang kinalaman sa kanilang legislative work, nakapasok yun doon sa other responsibility nila. Eh, yung impeachment, hindi naman yun nakapasok sa kanilang legislative work. Kaya, kahit hindi on session, pwedeng pumasok ang impeachment. Diba? Kahit hindi sila naka-on session, kahit tapos na sila o naka-adjourn na sila, pwede silang pasukan ng impeachment kasi yun ay other responsibility nila. Okay? Naintindihan nyo? Forthwith, there's a constitutional provision. It has ulitin to mo be natin, ha? interpreted Ulitin during the natin. impeachment trial. How are you preparing, ma'am? You said you're already preparing for the Ulitin trial. natin. Well, meron na po tayong mga initial discussions about the 7 articles of impeachment, exchanges of ideas about how we're going to present our evidence, discussions on the most solid article of impeachment compared to the less solid, things like that. And we have discussed also the need to have technical staff to assist us in the prosecution process, and even some volunteer lawyers who wish to join the team for the purpose of this prosecution, ma'am. So initial meeting pa lang, no? We had our initial meeting, but certainly marami pa po itong kasunod na pagpupulong in preparation for the prosecution. Po, ma'am, may debate nga ngayon, di ba, na parang may ibang nagsasabi na dapat simulan na agad ng Senado yung impeachment trial. May iba namang nagsasabi na dapat after na ng eleksyon. At meron silang pinagdedebatehan na term doon sa batas, yung forthwith. Forthwith. Ano ba dapat Different daw yun from immediate. ano ba po ba ang pagkakaintindi po ng natin doon sa batas na yon na pagdating po dito sa impeachment trial? Pag may bigating Mang Inasal Family Fiesta, Tama po yan, ha? Malaking malaking question yan. Pinagtatalunan yung immediate at yung forthwith. Appreciation dyan ay that terminology or the wordings of the constitutional provision should be interpreted in a way of distinguishing the main responsibility of Senate compared with the other responsibilities of Senate, no? Oh, yung main responsibility ng Senate, yun yung mga legislative work nila na kailangan naka-on session. Yun yung main responsibility nila. Tapos yung other responsibility nila, nakapasok doon yung impeachment na kahit hindi sila naka-on session o kahit sila naka-adjourn. So kahit naka-adjourn sila, pwede nilang gawin yun. Yung bilang korte, pagdinig sa plenaryo ng impeachment. Kasi nakalagay yun sa other responsibility nila eh. Hindi naman yun ang main responsibility nila eh, na dapat nakalagay sa on session. Diba? Eh kasi, iba nga ang main sa other. Ang main responsibility nila, yun yung legislative work nila, dapat lagi naka-on session. Pero itong other responsibility nila, yun yung impeachment, na kahit hindi naka-on session, or kahit naka-adjourn sila, trabaho pa rin nila yun. At maging Supremo o maging Supreme Court sila doon, dapat pa rin nilang dinggin. Kahit naka-adjourn sila, yung impeachment kasi nakapasok yun sa kanilang other responsibility. Mga bobong Chis Escudero, ginagawa niyang tanga ang Pilipino. O ngayon, naipaliwanag ni Congressman Jinky Luistro. Kasi sabi niya, dapat nakapasok yan sa on session. Eh, hindi naman pala totoo yun. Kasi yung impeachment, nakalagay yun sa other responsibility nila. Hindi yun yung main responsibility nila.
Kaya dapat kahit hindi sila naka-on session o naka-adjourn sila, dapat gampanan pa rin nila yung pagdinig sa impeachment. Kasi yung mga mga senador na yan, ginagawa nilang gatasan ang Senado. Gusto nila sahod lang sila ng sahod ng walang trabaho, 'di ba? Gusto nila ngayon naka-on session sila, naka-adjourn sila, gusto nila magpasarap. Pero sinusweldohan sila ng tax ng mga tao. Ang kakapal ng mga mukha. Nipisan nyo naman yung mga mukha nyo, mga senador. Wala kayo dyan para maging palamunin kayo ng Pilipino. Sinabi kong other, pwede mo i-consider dito yung impeachment process, which is not part of the legislative job of the Senate, no? So, from our appreciation, ang impeachment process is different from legislative process, in which case, kahit hindi on session ang Senate, they can immediately convene as an impeachment court, no? So, yung sinasabing forthwith, there's a constitutional provision. It has to be interpreted in line with how you distinguish impeachment process with legislative process. Kapag po legislative, dapat talaga on session ang Senate. Pero if it is not a legislative... Yun, mga kababayan, yan yung sinasawag nila. 'Di ba yung forthwith, Sabi, pagka-legislative, dapat naka-on session ang Senate. Kaso, hindi naman legislative yung impeachment eh. Hindi naman yun ang main responsibility nila eh. Nakalagay yun sa other responsibility nila. So, kahit na hindi sila naka-on session, kahit naka-adjourn sila, immediately, pwede silang maging korte para dinggin yung impeachment. Kaya yung si Chis Escudero, bobo yan. Ginagawa niyang tanga ang Pilipino, dapat daw nakalagay, nakapasok daw dapat yun sa on session. Wag kang dyan, Chis Escudero. Magaling si Kong Luistro, naintindihan na namin ngayon. Hindi kami bobo, hoy, Chis Escudero. Ang Pilipino hindi bobo. Ngayon naintindihan na ng Pilipino na dapat maging korte kayo kahit naka-adjourn kayo. Kasi yung impeachment, nakalagay yan sa other responsibility nyo. dapat yung sinasabi nila is ongoing, may session. So paano gagawin yan? 'Di ba? Dahil nga ang Pangulo, mga kababayan, binanggit din to ng mga ibang analyst na sinasabi dito, kapag halimbawa dahil mayroong mga batas na ongoing na tinatalakay, mga ka-GPnatics, ang mga kongreso na hindi pa natapos, so pwedeng magpatawas ng special session ng Pangulo. Not particularly with the impeachment. Tapos since sila ay pinatawag, nagkaroon sila ng special session, then yun na yung magiging way na pwede na rin nilang itackle yung tungkol sa impeachment trial. Work, if it is not part of legislation, then it can be done even when the Senate is on recess. So, ibig sabihin, ma'am, kahit na hindi siya na-tackle sa floor bago mag-adjourn, ay pwedeng mag-call? Kasi yun po ang argument ni Senate President Chis Escudero. Kailangan i-call muna. That is on my understanding that impeachment process is different from a legislative process, in which case, pwede po silang mag-convene even when the Senate is on break. How about, ma'am, yung... Sinasabi dito, mga kababayan, yung tawag dito, yung impeachment trial is not part of the legislative process. So ngayon, kung gagawin mo sila, i-combine mo sila, dahil yung impeachment trial, hindi yan mangyayari kapag naka-recess, kapag on break. So therefore, ano ang paraan? Kailangan magkaroon ng ongoing na tawag dito, na session. Uy, mali ka, JP. Na kahit naka-recess o naka-on break ang Senado, pwedeng gawin ang impeachment. Kasi merong, kung tawagin ay merong main responsibility at merong other responsibility. Ang other responsibility nila, yung impeachment. Pero yung main responsibility nila, yun yung legislative. Na dapat, yun ang naka-on session. Yung mga legislative work. Pero yung main, yung other na kinapapalooban ng impeachment, kahit naka-recess, kahit naka-adjourn, pwede silang maging immediately court para dinggin nila sa plenaryo yung
impeachment. Oh, come on. Napakasimple. Mga kababayan, para magkaroon ng Congress at hindi natapos. Meron daw doon sa line article sa Constitution natin na kapag pending, ito ay kailangan ng mag-submit muli ng panibagong impeachment complaint. Ang nakalagay din po sa Constitution natin, dapat kapag may isang Bakit na po? Congress. Ito pong sa Senado, Here's a point, mga kababayan. Kasi ang sinasabi dito ni Harry Roque at nila Panelo na naririnig ko, hindi daw pwedeng ituloy kapag halimbawa ito ay hindi nasimulan or sabihin natin nasimulan ng 19th Congress at hindi natapos. Meron daw doon sa line article sa Constitution natin na kapag pending, ito ay kailangan ng mag-submit muli ng panibagong impeachment complaint. Ang nakalagay din po sa Constitution natin, dapat kapag may isang existing impeachment complaint at yan ay natalo or hindi natuloy, pagkakaroon ng 1-year ban para kasuhan yung isang impeachable official. Pero dito sa dahil nga mga kababayan, hindi naman, sabi ni Congresswoman Luistro, hindi naman na-dissolve ang 19th Congress ng Senado. Kasi may dosing natitira sa kanila, unlike sa amin. Kapag natapos ang 19th Congress, lahat kami wala na, papalitan na lahat. Pero sa kanila, hindi, kasi may dosing natitira. So pwedeng i-continue. Yun yung kanilang point of view. even during election, meron seating na 12 senators. So we do not see any problem or any reason why the 20th Congress, particularly the Senate, cannot continue the impeachment process which was started during the 19th Congress. Pong, sabi ni Pangulong Marcos, FYI, ang impeachment hindi nalulusaw, recorded yan. So kung hindi magawa ng 19th Congress, itutuloy yan ng 20th Congress. 'Di ba? Hangga't di yan na nagkakaroon ng solusyon o hindi na re-resolve, nandun pa rin yan sa record. Hindi yan malulusaw kasi naka-recorded yan recorded. Ituloy natin nga, balikan natin. Ang gulo. Ng session muna, yung active na session para magawa po yung impeachment trial. Kasi nga, sabi dito, ulitin ko lang magkaiba po, hiwalay daw ang impeachment trial sa trabaho or function ng legislative. Okay? Ng process. So dahil hiwalay yon, mga kababayan, paano mo naman gagawin ngayon? Ang question is, paano mo gagawin yung impeachment trial kung sila ay nakareses? So ang kailangan, magpatawag ang presidente ng special session para saan? Not directly to the impeachment trial, but directly to those pending na mga trabaho po ng ating mga mambabatas diyan sa Senado. At kapag may ginagawa na sila na mga pending, mga hindi nila natapos, saka naman ngayon i-insert itong si impeachment trial. Yan po yung sinasabi ni Congresswoman Luistro. Pwede bang ituloy sa 20th Congress kung sakali po na hindi siya matapos agad within the 19th Congress? What do you think of that naman? Regarding that issue, divided din po ang schools of thought, no? May nagsasabi na hindi na pwede, may nagsasabi na pwede pa. But for us, I believe pwede pa kasi unlike Congress, ang Senate po hindi na di-dissolve dahil even after election or during election, meron 12 sitting senators. Unlike in Congress, kasi sa Congress po, sabay-sabay po kaming natatapos ng term. So definitely, dissolve ang 19th Congress at papasok ang 20th Congress. Ito po sa Senado. Here's a point, mga kababayan. Kasi ang sinasabi dito ni Harry Roque at nila Panelo na naririnig ko, hindi daw pwedeng ituloy kapag halimbawa ito ay hindi nasimulan or sabihin natin nasimulan ng 19th Congress at hindi natapos. Meron daw doon sa line article sa Constitution natin na kapag pending, ito ay kailangan ng mag-submit muli ng panibagong impeachment complaint. Ang nakalagay din po sa Constitution natin, Ibig sabihin, back to zero. Kailangan na namang magpasa ng impeachment complaint sa Kamara. Tapos, kailangan na naman ng 1/3 na vote para magkaroon ng impeachment. O kalokohan, FYI,
Pag naipasok na o naipasa na isang impeachment, recorded na yan. At hindi yan mawawala hanggat hindi yan nare-resolve. And dapat kapag may isang existing impeachment complaint at yan ay natalo or hindi natuloy, pagkakaroon ng 1-year ban para kasuhan yung isang impeachable official. Pero dito sa kaso na to, dahil nga mga kababayan, hindi naman, sabi ni Congresswoman Luistro, hindi naman na-dissolve ang 19th Congress ng Senado. Kasi may dosing natitira sa kanila, unlike sa amin. Kapag natapos ang 19th Congress, lahat kami wala na, papalitan na lahat. Pero sa kanila, hindi, kasi may dosing natitira. So pwedeng i-continue. Yun yung kanilang point of view. Even during election, meron seating na 12 senators. So we do not see any problem or any reason why the 20th Congress, particularly the Senate, cannot continue the impeachment process which was started during the 19th Congress. Pong, sabi ni Pangulong Marcos, open naman siya na maggawad ng special session kung hihilingin ng Senado. Kayo po ba, liligawan po ba ninyo ang Senado na hilingin sa Pangulo na magbukas ng special session para matalakay na itong impeachment? Dapat lang. Yan ay pumapasok yung... I think, sir, the fact that we have the Yan ay sinasabi na kailangan mamulitika ni PBBM. O, di ba? Pero walang hihiling na senador dyan. Kasi mga buhaya ng katihan ng mga senador dyan sa Senado. Mga makaadutayan sila. Eh, walang hihiling ng special session dyan. Sigurado ako. transmitted already the impeachment complaint to the Senate. It only shows that the position of the House, we want to push for the impeachment trial, no? So, without saying a word or without really necessarily reaching out to the Senate, I believe that the position of the House of Representatives is clear. We are looking forward to proceed to the impeachment trial. Nonetheless, we are submitting to the wisdom, to the expertise of our impeachment court kung anong mas maayos para sa kanila with regards to proceeding to this impeachment trial, whether we do it right away or we do it after the election. And isang scenario din, ma'am, na lumutang is what if Vice President Sara resigns? Itutuloy pa rin po ba yung impeachment trial? Ito yung isang magandang tanong dito, mga kababayan. Talagang idiniin dito ni Congresswoman Luistro na kahit mag-resign si Sara Duterte, eh talagang pananagutin, sisiguruhin nila na tuloy ang impeachment trial, panagutin at makasuhan itong si Sara Duterte. Siyempre mga kababayan, kakibot na po dyan kapag nakasuhan, makukulong. Diba? Kapag nakasuhan at nakulong at it involves yung disqualification ng pagtakbo bilang kandidato, bilang politiko, ay kasama doon, hindi na po siya makakatakbo o hindi na po siya pwedeng pumuesto to any post. Okay? Local man yan or national. Sa akin, there are two specific prayers in the impeachment complaint. One is the removal from office, and two is the perpetual disqualification to hold office. No? Okay. Kung magre-resign ang ating Vice Presidente, apparently, the issue of removal from office is already moot and academic dahil tama. sinong tatanggalin mo kung nag-resign na ang Vice President? Kaya sa point, mga kababayan, tama po yun. Kapag halimbawa, yung impeachment trial is ongoing, di ba? Tapos bigla itong nag-resign. Moot and academic, of course, mga kababayan, wala ka nang tatanggalin, wala ka nang i-impeach. So ngayon, doon tayo pupunta sa legal matter. Paano natin siya ngayon kakasuhan? Paano natin siya habulin? Baka sabi ng iba, pwede kasing pwede siyang mag-resign para makatakbo, para hindi maging accountable. Hindi po, mga kababayan. Ito yung sinasabi ni Congresswoman Luistro. However, with respect to the second prayer, her perpetual disqualification to hold office, no? I think and I believe that we need to continue the impeachment trial and reach a determination of guilt
to be able to determine whether or not the penalty of perpetual disqualification will be meted as well. So anong reaction niyo, ma'am, doon sa mga nagsasabi na ang target talaga is to prevent VP Sara from running for president in the 2028 elections dahil pwede pa pala siyang mahabol for perpetual disqualification? Well, everybody is entitled to their own opinion. That's what I can say, no? Basta in as far as the House is concerned, ang atin pong representation dito is anchored on the grounds we raised in the articles of impeachment and the evidence which are already present for the purpose of supporting the same. And kapag ang pinag-usapan po natin, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, these are too serious to consider the perpetual disqualification as significant matter to be resolved as well in the impeachment trial. Kung posible ba mapalitan yung Kababayan ko, kawawa naman. Ang mga Duterte, Sara, ano na? Makakatakbo ka pa ba sa 2028? Sana tumakbo ka na ngayon. Kaya lang, tumakbo ka na sa batas. Mag-resign ka na. Mga kababayan, GP, pag nag-resign ba si Sara, gaya ng tanong kahapon, mga kababayan, makakatakas na ba siya? Ayan, may malinaw na sagot ang ating Congresswoman Luistro. Mga kababayan, pananagutin po siya doon sa kanyang mga kasalanan. Yung kanyang karapatan, i-disqualify din siya, mga kababayan, o yung hahabulin din nila yung perpetual disqualification para hindi na nga po makatakbo at hindi na makapanggulo. Alam natin lahat. Mas mainam nga na mag-resign siya eh. Bakit? Kasi mawawala na yung immunity niya bilang vice presidente. Kumbaga, 'di ba? Tinatadtad siya ng bala ngayon. Hindi makapenetrate yung bala kasi vice presidente siya. Immune siya. Pero pag umalis na siya as VP president o as vice president, mawawala na ngayon yung immunity niya. Tatablan na siya ng bala. So yung bala dyan, yung mga kaso. Tinatadtad siya ng kaso. Hindi nga makapenetrate kasi busy siya. May immunity siya. Pero pag nag-resign siya as busy, mawawala yung immunity niya. Tatalab na ngayon yung mga kaso o mga bala na niraratrat sa kanya. Niraratrat siya ng bala eh. Yung bala, mga kaso yun. Ngayon, pag wala na, hindi na siya busy, di tatagos na. Tatamaan na siya ng mga bala. Tatamaan na siya ng mga kaso. Tatagos na yung mga kaso sa kanya. 'Di ba? Kaya mas mainam kung mag-resign siya. Sinabi nga ni Congressman Sandro Marcos, alam naman natin kung sino amo ng mga yan. Yung mga trolls, mga DDS supporter na yan. Diba? Sinasabi ni Kong Sandro Marcos, alam din natin ang capability ng mga Duterte, mga ka-GP-natics kapag sila po ay nakabalik. Pero kahit hindi natin pag-usapan yun, kung batas ang pag-uusapan natin, kung batas yung pagpupukusan natin, she must be and she should, mga kababayan, be accountable. Diba? Dapat makulong. Dapat makasuhan. Kasi kapag hindi, ay magiging precedents na naman ito ng mga younger generation or younger politician or sabihin natin of those politician na nandyan. Pwede nilang gawin. Si Sara. Magiging masamang ehemplo yan sa mga susunod na henerasyon ng politician. Sa susunod na politiko na uupo dyan, magiging bad influence siya. Masamang ehemplo. Kasi pamamarisan siya eh. O, bakit si Inday Lustay hindi naman nakulong kahit 612 million na confidential fund ang ninakaw o kalahating bilyon mahigit ang ninakaw o meron silang pattern, meron silang bad example na pwedeng gayahin. Kaya kung hindi yan makukulong, yan, bingas yan, di ba? Kumbaga sa isang cake, susunod na mga cake may bingas o may tama o abnormal ang hugis. Kasi yung pormahan ay may tama, may bingas. Abnormal ang hugis. Sino ba yung pinagpormahan? Sino yung nagbigay ng shape? Di sino pa? Di si Inday Lustay Dutae.
si Sara Duterte ang nagbigay ng forma. Siya yung ginawang example. Siya yung bad example. At gagayahin siya ng mga susunod na henerasyon ng mga politisyan ng Pilipinas. At ano mangyayari sa uri ng pamamahala meron? Anong uri ng gobyerno ang isisilang ng isang Sara Duterte? Isang masamang uri ng ehemplo. Anong uri ng gobyerno meron tayo? Kawawa ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Kasi ang magiging uri ng gobyerno sa susunod na henerasyon magiging corrupt. Hindi sila matatakot magnakaw. At lalong maghihirap ang Pilipino. Ang mga susunod na henerasyon ng lahing Pilipino lalong mababaon sa utang, lalong maghihirap. Kung pagpag ang kinakain ng Pilipino ngayon, baka bukas wala na, basura na talaga. Kita nyo, trilyon-trilyon ang utang natin. Baka bukas makalawa hindi lang trilyon, quadrilyon, pentatrilyon, sextrilyon na, hexatrilyon na, hanggang maging deka, nonarilyon na. Grabe, ang tindi. Ang tindi ng mga pagnanakaw na ginagawa niyan. 612 million, mahigit sa kalahating bilyon. Tapos hindi makukulong. Anong uri ng politician ang isisilang niyan? Mga magnanakaw na politiko. Ang mga susunod na lahi ng politiko na lalabas sa Pilipinas ay mga politikong magnanakaw. Kasi ang ehemplo nila ay yan si Inday Sara Lustay Duterte. O sasabihin nila, bakit hindi nakulong si Sara Duterte noon? Na mahigit kalahating bilyon ng ninakaw. O di ba? Magiging masamang ehemplo yan. Napakasama. Ano ang mangyayari? Di magiging kamatis na bulok. Siya yung nagpabulok sa buong kamatis. Sa buong tiklis ng kamatis, siya yung bulok. Pinabulok niya lahat. Lahat ng kamatis na laman ng tiklis na yun. Siya na yung nagpabulok. Kasi yung mga susunod na henerasyon, yan yun. Mga masasamang henerasyon ng politiko, ng politician. Kasi ang ehemplo nila, masamang ehemplo. Nga hindi nakasuhan eh. Diba? Si Sara nga, hindi hinabol, mga kababayan. Kapag ganun ang nangyari, wala na. Diba? Hindi na magtitiwala ang gobyerno o ang tao sa gobyerno. Which is yun ang pinangangalagaan ng ating kasalukuyang administrasyon. Diba? Yung hanay po ninyo ng mga prosecutor after halalan kung halimbawa may iba po sa inyo na hindi manalo sa eleksyon? That is very possible, no? But of course, I am hoping that all of us will win, no? Initially, that's our desire, no? Kasi we are a team and we're beginning to build up our teamwork for the purpose of this prosecution, no? But of course, there's an upcoming election. If some of us will not make it in the 2025 election, certainly the option of the House will be to elect for the replacement of those who will not make it this coming election. Paano natin isisingit, ma'am, dito ang paghahanda natin bilang magiging busy din po kayo sa kampanya? Anong strategy ng grupo natin? Alam mo, isang challenge din yan, mga kababayan. Pero, bago natin sabihin yung challenge na yan, yung binabanggit ko nga rito, itong mga mambabatas, lalo na to. Alam mo, yung ginagawa ng mababatas ngayon na yan, na sila kung Luisitro, kahit hindi na yan mga panya. Bakit? Alam na ng tao kung ano yung mga kakayahan nila. Diba? Daig pa nga nila yung nangampanya Bakit? Yung sa Quadcom hearing, nakikita ng mga tao kung gaano sila kagagaling. Nakikita ng tao yung mga capabilities nila. O yung mga capacity, yung kapabilidad nila. Kapabilidad. O mga abilidad nila. Daig pa nila nangampanya dun. Naka-register yan sa utak ng tao. Mapanood ka lang nila minsan kung gaano kakagaling sa Quadcom o kung saang mga hearing-hearing. Nare-register yan sa utak ng tao. Nalalaman, ang galing pala nitong congressman na to Pag tumakbo to, tiyak panalo to sa akin. O, di ba? I-register ka matik ng mga tao sa utak nila. At pagka ikaw tumakbo, matik, panalo ka sa kanila. Kasi alam nila yung capability mo.
Senado, pinapasahod natin yan. Dire-diretso po yung kanilang sahod, mga ka-GP. Ready. Diba? Kahit po naka-break yung mga yan, pinapasahod natin. Pera natin, tax ng taong bayan. So dapat itong mga ito magtrabaho. Aba, alangan naman, ilang buwan yan? February, March, 4 na April, buwan. May. Mga kababayan, 4 na buwan. Sasahod sila Walang ng trabaho. pagkalaki-laki, daang-daang libo kada buwan, mga ka-GP Natics. Tapos, itong mga to, ang aatupan. Ang kapal ng mukha ng mga senador na yan eh. Ginagawa nilang gatasan ang Senado. Ang kapal ng mukha, ayaw magtrabaho. 4 na buwan silang tenga, sarap buhay, bakasyon dito, bakasyon doon. Pero pera ng bayan ang ginagastos nila. Sana mahiya-hiya naman sila sa balat nila. Gampanan naman nila yung trabaho nila. Kasi ang nakalagay doon, kahit hindi naka-session sila, dahil yung main responsibility nila, yun ang naka-main session. Yun ang naka-session dapat, yung main responsibility nila. Yun na dapat ang naka-on session. Yun yung legislative work. Pero yung other works nila, yung impeachment, kahit naka-adjourn sila, kahit naka-resist sila, pwede silang umakto na maging korte at dinggin sa plenaryo. Kaya sana itong mga senador na to, gawin nila yung trabaho nila. Huwag silang maging palamunin. Gatas dito, gatas dun. Kubra dito ng sweldo nila. Naku, pinaghirapan ng mga Pilipino yan eh. Yan tax na yan eh. Pagod, pawis ng mga Pilipino. Tapos pasarap lang ang mga animal. Buhaya ng mga katihan. Yan, alam niyo ba yung mga buhaya ng katihan? Sarap lang ang alam niyan. Yun lang nila, yung kampanya. Diba dapat, ang gawin nila, habang sila ay nangangampanya, dapat may sapat or enough time to do their job, to do their duty. Because that is their constitutional mandate. Kaya nga dapat mag-initiative ang Pangulo natin. Alam mo, kahit hindi pa sila mangampanya, basta nakikita ng mga tao na ginagawa nila ng maayos, yung trabaho nila, daig pa nila yung nangampanya. At matatandaan ng mga tao yan. Kaya nga ang panawagan, huwag nyong iboto ang mga senador na palamunin, na ayaw magtrabaho, na ayaw maging korte sa impeachment na yan. Huwag nyong iboto yung mga senador na lulugawin lang yung impeachment ni BP Inday Lustay. 'Di ba? Huwag niyo iboto 'yan. Kasi yung mga yan, buhaya ng katihan niya mga yan. Gusto nila sahod lang ng sahod, pero ayaw magtrabaho. 'Di ba? Trabaho nila yan eh. Wala naman dapat na mga recess. Pag tumawag ng trabaho, trabaho dapat. Saan ka nakakita? 4 na buwan silang tenga, walang trabaho, pero sumasahod. O, 'di ba? Kumikikback ng limpak-limpak, 100 plus thousand ng mga sweldo, pero sarap buhay, palaki titi, palaki tiyan. Samantalang sinasabi nga, meron silang other responsibility na kahit naka-adjourn sila, pwede nilang gampanan. Yun nga yung other nilang responsibility, yung impeachment. Labas yun sa kanilang legislative work. Na magpatawag talaga ng special session para yung mga batas, yung mga pending na batas dyan sa Senado ay maasikaso ng mga walang hiyang mga senador na to. At kapag habang inaasikaso yung mga pending na batas na yan na hinihingi ng Pangulo natin, then saka i-insert yung para pag-usapan, i-tackle etong usapin ng impeachment na trial dito kay Sara Duterte, mga ka-GP natin. Should assign 1 day every week, no, for the prosecution preparation, and then the rest of the days of the week will be dedicated for our campaign. And I hope the people of our district will be appreciative enough to understand that our occasional absence, should I say, in our district is because of a constitutional duty that we really have to face. Ito pong aming gagawin na ito ay serbisyo para sa bayan. Ito po'y mandato ng konstitusyon
kailanman hindi namin pwedeng talikuran. So I am Yan ang tunay na public servant. Hindi yung public servant ka, hindi, recess na namin eh. Kailangan naming mag-break. We need a break. Pucha, break nyo 4 na buwan. Yang mga animal na mga senador na yan na magbe-break ng 4 na buwan, wag nyong iboboto yan. Yan ang maliwanag sa sikat na araw ng mga buhaya ng katihan yan. Gusto nila, sumusweldo sila pero ayaw nilang magtrabaho. Makakapal ang mga sikmura ng mga animal na yan. Aasikasuhin nyo lang yung kampanya ninyo. Samantalang yung sumasahod kayo at pwedeng you can actually use your salary, mga kababayan, para dyan sa kampanya nyo na ibinibigay, pinapasahod ng taong bayan. Diba mahiya naman kayo mga senador, mga julol. Diba? Nakapal ang mukha ninyo, gayahin ninyo ito. Oh. Kahit na sabihin natin campaign period, maglalaan sila ng kanilang sapat na oras para asikasuhin, mamipyar yung kanilang trabaho. Diba? Hindi nagpapalaki lang ng bayag. Hindi kagaya nito nila Bato de la Rosa, nila Robin Padilla. Sabi pa nga ni Bato kapag kami nanalo ulit, kapag kami nanalo ni Jimmy Bondoc, gagawin naming batas, itaas ang sahod ng Senado at Kongreso. Kaya naman kayo. Diba, 4 na buwan magpapahinga kayo, papalaki lang kayo ng betlog. Tapos papataas kayo ng sahod. Diba? Yung pangkaraniwang mga mamamayan nga, hirap na hirap kayo. Diyan nyo lang gustong gumawa ng milagro. Ano, gagawin yung bangko? Yung Senado? ng mga animal na yun. Anak ng tinapa. Diba? Ay, kayo, mga buwisit. hoping and praying na ito po ay maunawaan ng ating mga kababayan from our district, and I hope this will not be taken against the prosecution team kung sakaling mababawasan ng aming panahon para sa kampanya sa darating na eleksyon. Magkakaroon din po ba ng private prosecutors, ma'am, aside from you guys po, from the House? Yes, there are volunteer lawyers from the private firms already, no? Some are solo practitioners to join the prosecution team, and we are welcoming these intentions of the private prosecutor. So yes, it will be a combination and a consolidated effort of the public prosecutor and the private prosecutor. Opo. So ilan ang target, ma'am, for the That prosecution? we have not finalized yet, no? Sabi ko nga, kaka-initial Ibig meeting. sabihin mga kababayan, they are well prepared kasi it is a combination, it is a collaboration of the private and yung mga tao ng House of Representatives, di ba? So kumbaga talagang pinaghahandaan nila. Sabi ni Sara Duterte, di pa namin pinag-uusapan niya pero nagme-meeting na sila. Di ba? Hindi pa rin pinag-uusapan pero nagme-meeting na sila. Ito si Congresswoman Luistro, talagang palagay ko naman dahil sila yung iniharap, sila yung naging representante dyan para maging prosecutor, tiwala ang kanilang mga kulig sa kanila na kaya nilang gampanan at kaya po nilang ipagtanggol yung mga ebidensya na mayroon sila to impeach Sara Duterte. Pa lang namin, but definitely we'll be able to determine that as we go along the way. Opo. Ma'am, ano lang din po siguro ang assurance na hindi magagamit for pangangampanya itong impeachment trial dahil syempre, kung matuloy ay you will be on national TV, mapapanood, ganyan. Baka may mga nag-iisip lang din po na this is for siguro leverage din ng mga prosecutors na tumatakbo rin po sa midterm elections. Yeah, kami naman po ay district representatives, no? So if there are issues that we will be using this exposure in the media for the purpose of the campaign, siguro isang consequence yun, no? Pero ang amin pong distrito is limited to a number of municipalities only. Like for myself, 6 na bayan lang po ang district ko sa Batangas, no? So as to whether this will have an impact in our respective district, I hope it will have, no? Kasi wala naman po akong nakikitang anything wrong if my kababayan will appreciate it, will take it positively, na nakikita nila yung congresswoman nila who is also a candidate for 2025 election, part of the prosecution team, no? It all depends on the people who will be watching us during the impeachment trial. Basta yun, as far as we are concerned, this is a constitutional duty na kailangan namin gawin, and we are willing to face, of course, amid the campaign that we really have to do for the purpose of the coming election. Actually mga kababayan, di ba naalala niyo yung kwento ni
Congresswoman Luistro, I do believe na talagang yung mga kababayan nila dyan, di ba? Ako, pinanganak po ako sa Batangas, mismo sa Mabini. Talagang etong mga ito, nasaksihan nila yung nangyari dito sa asawa ni Congresswoman Luistro. Kaya nga po biglang-bigla siya ang tumakbo bilang representante ng 2nd District ng Batangas. Style ni Digong po yung ginawa sa asawa. Tinaniman po ng peking kinasuhan ng peking kaso. Like yun nga, yung rape, mga kababayan. At ito po ay pinadala sa ibang lugar. Diba yun nga yung sinasabi na yung tinago niya pinagkakalat ng mga DDS. Pero again, kasama naman po sa batas na kapag alam mo na yung asawa mo ay wala naman talagang kasalanan. That's why she just utilized all the sabihin natin all the resources na meron siya, yung utak hindi pera ha, para patunayan yung kung meron bang sapat o tama ba yung sinasabi na ito ay talaga ng rape. Pero alam naman natin na patunayan na talagang gawa-gawa lang. Ibig sabihin, yung si Congressman Jinky Luistro ay biktima rin yan ng demonyohan ni demonyong Dutae. Diba? Mga biktima rin yan. Kaya alam nila kung ano ang pakiramdam ng maging isang biktima ng administrasyon ng digonyong Dutae na yan. Diba? Kasi mga biktima rin siya eh. Biktima rin tayong lahat eh. Lahat tayo biktima eh. Lahat ng Pilipino biktima. Kahit pa kayo ipinagbubuntis pa lang biktima eh. Bakit? Eh, biruin mo 14.6 trillion na utang iniwan. Eh, ipinagbubuntis pa lang ang isang Pilipino, trillion na utang. Grabe. Kaya lahat tayo, kahit may mga anak pa natin, na ipinagbubuntis pa lang, biktima rin ng ano na yan, ng dinastiyang Dutae na yan. Kaya mga kababayan, yung mga tao doon, naniniwala ako talaga na buo talaga sila. Ang dami talaga. Masasabi kong landslide po ang Luistro, mga kababayan, kaysa doon sa kalaban nila doon, yung si Abu Sayyaf. Diba? Sabi nila ni soon to be Senator Congresswoman Luistro. Again, mga kababayan, tinanong na namin yan if ever ba, halimbawa kung Luistro, pwede ka bang tumakbo sa pagiging senador or maging isang senadora? Sabi niya, mga kababayan, marami pa akong promise, marami pa akong dapat tuparin at tapusin sa distrito namin. Ano yon? Yung pagpapaayos pa ng mga kalsada. Kasi marami dyan mga ka-jeepinatics na talagang hindi po napupuntahan ng mga motor. Diba? Talagang ipinapaayos pa niya. Pag natapos ko lahat to, siguro pag natapos yung third term ko, sabi niya gano'n, kung papalarin, saka lang ako tatakbo sa Senado. Pag tapos na yung termino ko. Pero, sabi niya gano'n, if ever nabigyan ka ng special special na hahawakan sa gobyerno, ano yung mga gusto mong hawakan? Yung talagang aalis ka sa pagiging... Cheese Whiz has calcium that helps make your bones strong. Cheese Whiz for the strength to do more. Nanood naman siya. Winashing na. Kinuskus mo pa? Switch to New Ariel Power Liquid. 15 minutes lang. Bilis-linis ang mantsa. No more kuskus sa washing machine. $7.50 lang per wash ang New Ariel Liquid. Ano to? Tapos na pala.